Amen. Isa pong, mapagpalang gabi, sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Joms. At, sa kasamaang palad, hindi po muna natin makakasama si Sister Ninya sa audio or even sa video dahil nagkaroon po ng aberya yung isa po naming gadget. Pero siya po ngayon ay kasama natin sapagkat, ah, siya po ay nasa technical. Okay. So, mahalaga po yung ating pong, gagawing pagtatalakay sa mga oras pong ito at, nawa ay maibahagi po ninyo itong ating pong programa, okay, sa inyo pong mga Facebook wall, sa inyo pong mga, news feed, okay, kung meron po kayong mga Facebook pages, mai-share po ninyo ito, mga kapatid, sapagkat ito po ay magdudulot ng, kaliwanagan at kaunawaan sa kaisipan ng napakarami, lalong-lalo na po ngayon na tayo po ay nasa huling sandali natin na kung saan tayo po ay nasa end times ngayon. Amen? So, sisimulan po natin muna sa isang maiksing panalangin itong ating pong gagawin pong live segment, and then after po nun ay magpo-proceed na po tayo sa ating pong mga tatalakayin ngayon pong gabi. Amen. So, tayo po ay panandaliang yumuko at manalangin. Makapangyarihang Diyos na sa kalangitan, ikaw po ang Diyos na siyang may akda ng buhay at may gawa ng langit at ng lupa. At sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ipinagkaloob mo po sa amin, Lord God, na kami po ay pinagsama-sama at pinagtipon-tipon mong mga magkakapatid, kahit ito po'y online lamang, upang mapakinggan ang iyong mga salita, ang mga paalala at babala, Lord God, na magiging daan upang kami po ay maging handa spiritually, mentally, emotionally, and physically as well. Kami po'y lumalapit para humingi ng tawad sa anumang mga kasalanan na aming nagawa na siyang magiging daan upang mahadlangan ang pagpapala ng mga salita at kapahayagang aming mapapakinggan ngayong gabi. Linisin mo kami sa dugo ni Kristo at ang dalangin namin, Lord God, na pawiin mo ang anumang karumihan na nakikita mo sa aming mga puso at kaisipan. Samahan mo rin kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu na siyang magagabay at mangunguna sa aming pong gagawing live segment ngayong gabi. Salamat Lord, ina-acknowledge namin ang presence mo. Sumayo ang pinakamataas na papuri, pagdakila, luwalhati at pagsamba. Lahat na ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa pagpisa ng iyong Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ngayon po, mahalaga po yung ating pong tatalakayin at ito po ay may mga kinalaman sa mga nangyayari po ngayon. Pero bago po tayo tumungo doon, meron pong sinasabi ang Biblia na ganito. Sa aklat po ng ikalawang Thessalonica chapter 2 verses 11 to 12, sa wika pong Ingles ay ito po ang sinasabi. Babasahin ko po, gawa ng sa ngayon ay gumagawa pa po ng kaparaanan si Sister Ninya kung paano po siya makakapasok dito po sa ating pong live segment. So habang gumagawa po siya ng paraan, ako po muna yung magha-handle for the meantime ngayon pong gabi. Sabi po ng Bible ganito, "And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness." So ito po ang kapahayagan ng Panginoon na yung Diyos po mismo ang magpapadala, okay, ng tinatawag na malawakang pandaraya, malawakang deception doon po sa mga tao na naniwala sa kasinungalingan, instead na paniwalaan yung warning, yung babala, paalala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mas pinaniwalaan nila yung kasinungalingan ng dyablo, okay, pinaniwalaan po nila yung kanilang nararamdamang takot at yung mga balita sa buong mundo. Okay? At sila nga po ay maiaalis po sila sa katotohanan ng salita ng ating pong Panginoon. Ang una po nating magiging update, okay? Dahil tayo po ngayon ay talagang nakapasok na sa era na kung tawagin ay Great Tribulation. Naririto na po tayo.
At ito po ay mag-e-escalate, patindi po ito ng patindi, palala po ng palala, hanggang dumating po sa point na talagang tayo po ay makakaranas po ng sobrang kahirapan. Okay? Ngayon, ito po yung tawag rito, viral ngayon. At yan po ay walang iba kundi ito pong tinatawag nating hanta virus. Ayan. Ito pong hanta virus, mga kapatid, hindi po ito bago lang. Sa katotohanan, ito po ay virus na patented ni Bill Gates, okay, way back 2019. Kasabayan po yan ng coronavirus. Okay, ano po ba itong hantavirus? Noon, ayon sa kanila, yung coronavirus ay nagmula daw po sa China dahil daw po sa pagkain ng mga ahas, pagkain ng mga paniki, pagkain ng kung ano-ano pong mga exotic food. Ngayon naman, ito daw pong hantavirus ay nagmumula sa daga, sa ihi ng daga, sa mga kinainan po ng daga, okay? At doon po sa mga lungga at pinamamahayan po ng mga daga, doon daw po nakukuha yung virus na ito ayon sa kanila. Okay? Pero alam naman po natin na yun po ay isa pong napakalaking kasinungalingan sapagkat, gaya po ng sinabi ko kanina, matagal na po nilang pinlano itong hantavirus. Bago tayo magpatuloy, ay nais po muna nating i-acknowledge si Sister Ninya na nakagawa na ngayon po ng paraan na makasama natin ngayon sa ating live segment. Sister Ninya? Yes, isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Naririnig po ba ako, mga kapatid? Naririnig po ba ako, Pastor? Oo, malinaw. Praise the Lord, kasi hindi ko masyado marinig dito. So, ngayon po ay magpapatuloy tayo sa gawain at pasensya na po at wala pa akong video. Pero nandito po ako as background, as technical po. Maraming salamat. I-share na po natin ang ating program. God bless po sa lahat. Okay. Ngayon, kamakailan, okay, naging balita po ito hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ito po ay isa na namang uri po ng predictive programming, okay, mind conditioning at pananakot po ng gobyerno para nang sa ganon ang mga tao po ay muli na naman pong tumanggap, okay, ng MOTV Vax. Okay, alam po ba ninyo kung ano po itong kwento patungkol po sa hantavirus na kung saan ito nga po allegedly, actually hindi nga allegedly yan dahil talagang nangyari na yan at naganap dahil nagmula po ito doon po sa isang cruise ship na kung tawagin ay MB, anong tawag diyan, Sister Ninya? MB Hondius, ayan. MB Hondius. Isa po siyang cruise ship na nagmula pa sa pasensya na hindi ko po kasi mabasa kasi malabo po yung aking mata kaya po si Sister Ninya yung aking pong tagabasa. Ano po yung ano to? Siya yung nagmula saan? Bali po, ito po ang ating MB Hondius ay umalis ng April 1 doon sa Ushuaia, if I'm not mistaken. April 1 umalis po at nag-sail na nga po itong ating cruise ship. But then by the 11th of April, yung first passenger po ay namatay. Actually, mag-asawa po kasi ito. So, ang namatay ay yung lalaki. Ngayon, nung 24th of April, yung babae o yung asawang ng passenger na namatay ay lumipad papunta sa St. Helena sa Johannesburg. At nung 26 naman, actually pagdating niya sa airport po, nag-collapse po siya. Dinala siya sa ospital, but by April 26, the woman dies in Johannesburg. At nun kinabukasan naman po, second sick man flown to hospital. So ito yung pangatlo na, ano po? Nung habang nagta-travel yung yung Hondius, MB Hondius, nung 2nd of April, meron na naman pong namatay. 2nd of April, meron na naman pong 2nd of May nga po.
2nd of May po, namatay po yung isa na naman pong pasahero ng ship. At by the 3rd of May, nag-arrive po siya sa Cape Verde. According sa recent report, they are naka-dock sila, I believe nakaalis na po sila sa Spain at papatungo na po sila sa Canary Island. Okay. Ito pong MB Hondius ay patungo po ito ng Canary Island. Diyan po yung destination po nitong cruise ship na ito. Ngayon, medyo nagkakaroon po tayo ng pangamba dahil meron po akong nakikinita-kanita na hindi lamang po hantavirus, okay, ang maaring dala-dala nito pong mga nasa cruise ship na ito. Bakit? Meron pong isang page na kung tawagin ay, anong page ba yan? Being Justified. Page po ito na kung saan ito po yung sabi nung owner ng page. Ano pong sabi niya? Pakibasa, Sister Nina. Okay. Ito po ang sabi. Ang sabi po rito, Satan is like a serial killer giving us more hints at the zombie rage that is finally about to explode on the world stage. Hashtag Canary Islands with the hashtag hantavirus with a zombie film that was based in the same location which also hints at the end of the world covers for COVID jab. Ayan. Actually, may picture po yun, Pastor. Actually, Sister Nina, no, gusto ko lamang pong linawin. Okay. Wala naman po talagang hantavirus kung hantavirus ang pag-uusapan. Ito po ay adverse effect ng mga taong tumanggap ng vax na ayon po sa ating pong matagal na pong babala way back 2020, kalaunan itong mga taong tumanggap ng MOTV vax, okay, ay hindi lamang po magkakaroon po ng adverse effect na yung iba sa kanilang mamamatay, kundi sila po ay magkakaroon ng pagbabago to the point na sila nga po ay magiging zombie. Matagal na po naming ipinangangaral ito, hindi lamang po ito yung ngayon lamang po namin sinasabi. Nung ako po ay nagsimulang magpastor, matagal ko na pong sinishare at itinuturo na darating ang panahon na magkakaroon po ng zombie apocalypse. Ngayon, okay, dahil nga po nagkaroon ng hantavirus, mga kapatid, okay, meron din po kasing meron din pong isang pelikula na ang pangalan po ay anong pangalan nun? Ito po itong Apocalypse, the beginning of the end. Ayan. Bali, kasi po dito, di ba, Spain, di ba nag-dock po sila sa Spain and they confirm na it will receive hantavirus hit cruise ship in Canary Islands. So magre-receive daw po sila ng mga pasahero na mula dun sa cruise ship na yon. Setting up the zombie rage that comes from the COVID AI job. Yun nga po yung yung post ni Justified, no? Sabi po dito, yung movie kasi, ito po yung predictive programming nung 2024 na kung saan ang pamagat ay Apocalypse 3, The Beginning of the End. So this is a Spanish zombie thriller on Prime Video, follows a man trying to reach his family in the Canary Islands. Nagkataon naman talagang Canary Islands talaga, no? During a pandemic. While the islands are the goal, the story focused on his journey to get there, with the islands ultimately falling, falling to the outbreak. Ayan. So, yun nga po. So, meron pong pelikula na kung tawagin nga ay Apocalypse. Okay, ito po ay isang Spanish movie at ang kakaiba po dito sa movie na ito, okay, na ito po ay ipinalabas way back 2024, 2 years ago. Okay, na nagkaroon po ng tinatawag na
zombie apocalypse dito po sa lugar na kung tawagin ay Canary Island. At yung yung bida diyan, tutungo po sa lugar na yan para i-save yung kanyang pamilya. Ngayon, ang nakapagtataka po, dahil ito rin nga pong MB, ano ba yan? MB Hondius, okay, ay patungo rin po, ang kanilang destination ay patungo rin po ng Canary Island. Pero bago sila tumungo doon, nagkaroon nga po ng tinatawag na hantavirus. Okay? Na ayon po sa report, 3 raw po ang mga namatay. Pero bago po magkaroon ng 3 casualty, mga kapatid, ang nangyari, yung 23 or 24 passenger, ayan po. Okay, 23 or 24 passenger na nakasakay din po diyan sa MB Hondius, okay, ay sumakay din po ata o bumaba noong April 23 sa St. Helena. At sila po ay tumungo sa kani-kanila pong mga tahanan, yung iba sa US, yung iba sa Australia, yung iba sa Taiwan. At ngayon, ang pinangangambahan po ng marami is yung pagkakaroon po ng tinatawag na transmission. Okay? Dahil ayon sa kanila, actually ang tawag nga diyan, mamaya ipakikita natin, ang tawag diyan ay Andes hantavirus. Na kung saan ito pong virus na ito dati ay daga sa tao. Okay, ganun po dapat yung pagkakahawa niya mula sa hayop patungo sa tao. Pero ito daw po na Andes hantavirus. Andes strain, oo. O yung strain na yon ay from human to human transmission. Person to person, ano? Okay, person to person transmission. At ito nga, gaya po ito nung nangyari. Okay, no COVID pandemic. Okay, yung COVID pandemic, ganito rin po yung naging kaganapan. Meron din pong mga nahawa sa barko, yung iba sa eroplano, tumungo kung saan-saan pong mga bansa, kung saan sila nakadestin, okay? And then doon na po nagkaroon ng ayon sa World Health Organization, nagkaroon daw po ng hawaan. Okay? So ngayon, eto na naman po siya. Actually, bago pa mag-outbreak, nakalabas na sila ng barko. So ngayon, ang hirap-hirap nilang i-contact trace. Ayun. Yun nga din po yung nangyari noon, yung contact tracing. Okay? So, merong babae, yung 69 years old na isang Dutch na babae na sumakay po ng eroplano, malamang nakahawa doon sa mga passenger sa eroplano. Meron ding isa na merong sakit na bumaba patungong Africa at yung mga nakasalimuha doon malamang nahawa din. Okay? Puwera pa doon sa 23 or 24 passenger na nagbabaan sa kanila pong mga destination na malamang ay nahawa din at yun po ay nakahawa rin marahil sa ibang mga tao. Dito na po papasok, mga kapatid, yung pinangangambahan po natin. Okay? Dahil baka mamaya hindi lamang po ito hantavirus, baka ito na po yung simula ng pagkakaroon ng zombie apocalypse. Kung maaalala po ninyo, meron din po akong pinost sa aking pong news feed, na kung saan zombie mode is now activated. Bakit ko po nasabi yon? Kasi meron pong ganito pong mga pangyayari sa lugar po ng Amerika, sa lugar po ng Europe. Ito po yung mga patotoo. Hindi ko na lamang po naisama rito dahil wala na po kaming oras at panahon, dahil nga marami po kaming gusto sanang itakel. Pero sasabihin ko na lamang po para po maintindihan po natin, mga kapatid.
Okay? Maraming mga reports din po ngayon kasi ito pong hantavirus mga kapatid, ito po ay ano na lamang, parang gagawin nilang scapegoat dahil talagang magkakaroon, okay, ng tinatawag na zombie apocalypse at hindi nila alam kung papaano ipaliliwanag sa mga tao kung bakit bigla ang nagkaroon ng gano'n, wala namang wala namang virus, okay, na laganap. At hindi po nila pupuwedeng i-admit at tanggapin sa sarili nila na ito ay bunga ng MOTV vax. Kaya gumawa sila ngayon, okay, gumawa po sila ngayon ng isang uri ng pananakot, isang uri ng event uli para pagtakpan yung pagkakaroon ng zombie apocalypse sa mga susunod na araw at panahon. Bakit? Kasi meron nga pong mga reports ngayon sa lugar po ng Amerika, sa lugar po ng Europe, na ganito po ang mga nangyayari. For example, meron pong isang naging patotoo ng isa pong vlogger na kung saan siya po ay tumungo ng mall. Okay? All of a sudden, yung lahat po, karamihan, hindi naman pala lahat, karamihan nung mga nasa mall, okay, para pong hive mind karamihan ng nasa mall, bigla pong huminto, umistop, natulala, and then nagsisimula pong mag-growl. Alam mo po yung growling, para pong mga aso na nagga-growling. Okay? At yung patotoo ng isang vlogger na ano po siya, parang na-freak out siya. Ano ba yung nangyari? Ba't biglang naghintuan yung mga tao? Ito po ay sa isang mall sa Amerika. Okay, hindi man lahat pero karamihan po ng mga tao bigla pong huminto na para bagang naging robot and then biglang nagga-growling. Gumaganon po. Meron po isa ding incident sa grocery naman. Sa isang grocery na kung saan yung mga tao dun po sa meat section. Sa meat section, okay, mga kapatid, may mga mamimili doon na ganun din po yung nangyari. Bigla pong huminto, tumingin po sa karne, and this time around, hindi nag-growl, kundi parang ano, yung knowing, yung parang yung may nginangata. Gumaganon po sila. Okay. At dahil dun sa mga pangyayaring yon, kung bakit po ako nag-post na zombie mode is now activated. And then, after ko po na i-post ito pong zombie mode, okay, pagkalipas ng ilang mga araw, bigla pong dumating itong balita ng pagkakaroon ng hantavirus, okay, sa isang cruise ship. Meron din pong ganyang pelikula na ang pangalan ay Peninsula. Okay? Yung Peninsula po, nagkaroon din po ng infestation ng zombie apocalypse sa isang, hindi siya cargo ship, parang military ship naman yon. Okay? Pero pareho pong na-stranded at pareho pong tumigil sa gitna po ng dagat para po ma-contain at hindi makarating sa kalupaan yung pag-spread ng zombie apocalypse. Okay? So hindi ko po sinasabing ito pong cruise ship na ito ganun din. Pero mayroong possibility. At sila nga po ay gumagawa ng scapegoat dahil hindi na po nila magawang mapigilan yung pag-activate ng MOTV jab sa mga katawan ng mga taong tumanggap nito. Dahil nga, gaya po ng sinabi ko kanina, marami po itong mga reports na bigla na lang humihinto, nagga-growling o kundi man parang ngumunguya yung mga tao pag nakakakita po ng meat. Okay, pag nakakita po ng mga karni ng baka, karni ng baboy, karni ng manok, para po silang parang gutom na gusto pong manakmal, something like that. Okay? Ngayon, sa Bible po, sa Jeremiah 19:8 and 9, sabi doon, meron pong isang salot na darating na kakainin ng magulang ang mga anak, pati yung mga magkaibigan magkakainan. Prophecy yun ng Biblia.
At mangyayari po yun sa huling kapanahunan. And I believe mukhang papasok po tayo doon. Okay? Ngayon, ito po yung ating pong susunod po na ano. Ito naman po mga kapatid, kasi meron po itong kinalaman sa magiging alien disclosure. Alam po ba ninyo na marami pong mga scientists at ufologists ngayon ang nawawala at yung iba ay misteryosong nangamatay. Merong 15 mga scientists, okay, at 3 ufologists ang bigla na lamang pong nangawala at ang iba po sa kanila ay merong pong kakaibang uri ng kamatayan. Okay? At naniniwala po ako na ito po ay ginawa ng gobyerno ng Antikristo para patahimikin ito pong mga scientifico at ufologists na ito sa maaring mangyari at maganap sa mga susunod na araw, mga kapatid. Kasi sila po mismo ay nagtatrabaho sa US government, yung mga secret facilities, yung mga secret records na meron ang gobyerno. Okay? Alam po nila. At maaring naramdaman ng gobyerno, okay, ng Amerika, gobyerno ng Antikristo, na itong mga scientists na ito, itong mga ufologists na ito, ay magsasalita, gagawa ng video concerning sa kanila pong mga pinaplano at binabalak. Kaya naman, sila po ay inabdak at ang iba sa kanila ay biglaan na lang namatay. Okay? Now, ang tanong, Pastor, bakit? Anong dahilan? Bakit po pinatay itong 15 mga siyentipikong ito at 3 ufologists sa anong kadahilanan? Okay? Ano pong dahilan? Dahil magkakaroon po ng tinatawag na alien disclosure. Magkakaroon ng alien deception, mga kapatid. Ito po yung matagal ko na pong pinapangaral way back 2011 pa. Talaga pong tinuturo ko ito, talaga pong kasama po ito sa doktrina, okay, na aming pong gawain na darating yung point na magkakaroon ng alien deception. Hindi po kami yung kagaya ng mga ibang Christian vlogger na dahil sa ngayon na lamang nagba-viral at nagaganap, tsaka lang nila sinasabayan. Okay? Matagal ko na po itong sinasabi. Meron po tayong mga videos. Alam naman po niyan, lalo na po yung nakasubaybay palagi sa Rapture Bride TV kay Pastor Joms. Alam kong alam ninyo at napanood ninyo yung matagal na po naming wina-warning way back 2020 pa. At ngayon, eto na po, yung eksaktong turo, eksaktong pangangaral ko, mga kapatid, ang siyang mangyayari. Bakit? Ito po, mga kapatid, meron po tayong, ito po, may mga pastor, yung mga mega church pastor, ay miniting po. Okay, nagkaroon po ng dalawang uri ng meeting. Yung unang meeting, okay, ay meeting ng mga congressman, mga whistleblower congressman, para bigyan ng warning ang mga pastor na ihanda ang kanila pong mga congregation sa mangyayaring alien disclosure na kung saan sinabi ni Barack Obama nung siya po'y in-interview na merong alien, at sinabi rin ni Donald Trump, okay, na makakaroon po ng tinatawag na UFO files. Okay, i-disclose nila yung UFO files at darating yung point na sasabihin nila na ito pong mga aliens na ito, sila nga yung creator ng mga tao. Okay, dalawang meeting. Yung isang meeting, ginawa ng mga congressman para po bigyan po ng babala yung mga pastor. Yung iba, okay, ay talagang kasama sa tinatawag na alien deception. Kumbaga, kabilang sila
sa magaganap na alien deception para tanggapin, okay, at magkaroon ng sarili nilang pagpapaliwanag, sarili po nilang interpretasyon sa Bible patungkol sa mga alien kuno na mangyayari at magaganap at i-disclose sa mga susunod na pagkakataon. Ito po yung pinost po namin kanina, paki-share Sister Nina. Ayan. Pastors were told the church is not ready for what is coming. Ito po yung sinabi nung congressman. Meron po kaming video at i-share po namin sa inyo. Okay? Ito po, matagal ko na po itong pinapangaral. Matagal na po namin sinasabi na darating yung point na magkakaroon ng alien deception, sasabihin ng gobyerno ng mundo na itong alien na ito, itong mga demonic entities na ito ay creator ng tao at sila ay kasama rin ni Jesus Christ dahil meron nga din pong isa pong tawag rito, isa din pong pangyayari sa lugar po ng Nigeria, Africa, na kung saan ay meron pong Black Jesus. Si Simeon Toko na tinaguri ang Black Jesus. Sino po itong Simeon Toko na ito? Siya daw po ay Black Jesus sa lugar po ng Nigeria at talagang kagaya po ni Jesus Christ yung kanyang ginagawa. At dumating yung point na siya po inimbitahan sa UN, okay, para maghayag patungkol nga po dito po sa tinatawag na mga alien marahil kalahi niya. So ang ginawa, pinagbabaril. Pero nung siya po'y pinagbabaril, nag-regenerate at naging buhay uli. So hindi nila kayang patayin itong Black Jesus na ito na si Simeon Toko. So ang ginawa po nila, okay, kunwari in-invite nila para po magsalita sa UN, pero ang ginawa ay dismembered yung kanyang katawan. Okay, at isineparate, inilagay kung saan-saan pong mga lugar. Okay, dahil nga hindi nila kayang mapatay-patay. At yan po ay in-expose ni David Wilcock, isa po sa ufologist na pinatay. Okay? Ngayon, so ginawa nila, dinismembered po nila. Then nagulat po sila pagdating po doon sa UN, nandoon yung si Simeon Toko, yung tinatawag na Black Jesus, at ang sabi, dahil sa hindi niyo ako tinanggap, darating ang panahon na kami ay pupunta, yung mga kagaya ko na hindi rin namamatay, pupunta para sakupin itong mundo. At ito na nga po, nandito na po tayo sa point na magkakaroon ng tinatawag na alien disclosure. Ito po yung video. Ito po ay si Dr. Perry Stone. Okay. At hindi ko alam kung talagang ito ba yung kanyang naging stand noon. Pero dati kasi hindi ko po siya napapakinggan patungkol sa mga alien, mga UFO kasi iba rin yung kanya pong paniniwala. Pero ngayon, parang nagbago po yung hangin, nagbago po yung kanya pong naging theology dahil nga inimbitahan yung mga mega pastor concerning sa magaganap na alien disclosure. Ito po yung video, panoorin niyo po. I had a friend that sent me a text message. I was in a meeting, a weekend meeting, preaching Friday, Saturday, and Sunday morning. And he said, Perry, can you give me a call? I have some information that has come to my attention. Of course, when a friend of yours does that you know quite well, you have no idea what information they're talking about. And I'm not going to go into great detail, but there were a large number of pastors that had been invited to go to a certain state to hear some men in the United States government and others share with them a concern that they had. And this particular man, and I'll not name him, and then we may end up doing some teachings with him or having an event at his church. He has a great church. But he said, Perry,
what they're about to release, from what we're hearing, there's going to be a release concerning aliens and concerning unidentified flying object spacecraft, that some of the people who were in the meeting were telling us as pastors, you need to prepare your people and you need to get ready to answer them for what you're about to hear being released. And some of it has to do with crafts that have been discovered that are not allegedly a part of our planet, and the materials they're made of are not a part of our planet. Very strange reptilian-looking creatures and other things that almost sound like something out of a sci-fi movie or an Orson Welles book. Okay, so yan po si Dr. Perry Stone. At doon po sa meeting, okay, sinabi po doon sa closed door meeting na kasama po yung mga US government official na ito pong mga reptilian beings na ito, okay, in-identify nila na itong mga aliens na ito yung mga reptilian serpent seed na maglalakad, okay, kasama po ng mga tao. At hindi po sila maglalakad na itsurang tao. Sila po yung maglalakad, according dun sa report, maglalakad po sila na itsurang reptilian. Pero sasabihin nila, hindi sila dapat katakutan sapagkat sila nga raw yung creator ng mga tao, yung gumawa ng mundo, at diyan papasok ang deception. Bakit? Kasi marami pong mga mananampalataya, lalo na yung hindi po naniniwala sa ipinangangaral ni Pastor Joms patungkol dito na may ibang doktrina, may ibang paniniwala, ang aalis sa pananampalataya at dyan na po magkakaroon ng tinatawag na apostasy, mga kapatid. Okay, kasi sinasabi lang ng maraming mga pastor na hindi naman talaga nagpakalalim na itong mga ito, demons lang. Mga demonic entities lang. Tama naman for a certain level. Pero hindi talaga dun sa point na kung saan sinasabi ng Bible sa Matthew 24:37 na sa pagbabalik ni Kristo ay kagaya ng panahon ni Noah, yung mga Nephilim. Okay? Yung mga fallen angels. Okay? Hindi lang po sila demons, sila po yung mga fallen angels. Yung iba sa kanila, mga Nephilim. Okay? Mga high-ranking demons. Okay? Para dayain ang sangkatauhan. Ngayon, meron pong gustong sister niya, ano gusto mong sabihin? Actually, Pastor, kung maaalala, kung di ako nagkakamali, I also watch a vision of a person saying that kung bakit daw magkakaroon ng great deception is because even the elect will be deceived is because makakaramdam sila ng epiphany experience. Ito pa po yun. Okay? Dahil magpapakita itong mga to, yung lahat po ng manunood sa TV, manunood sa internet, makakaramdam, nakaakala mo, presence din ng Lord. Yun po darating yung deception. Bakit? Ay sasabihin nila, aba, kinonfirm nga. Kasi naramdaman ko yung spirit, naramdaman ko yung presence ng Lord eh. Kasi talagang mararamdaman. Gagamit po sila ng technology, ng frequency, na yung lahat po ng mga makakapanood dito pong disclosure na ito sapagkat ipepresent yan ng government ng mundo na sila yung savior, sila yung creator ng mundo, sila yung creator ng tao, at habang nasasalita itong mga demonic entities na ito, makakaramdam sila na parang animoy presence din ng Lord. Para sabihin nila na ito nga siguro yung Lord. Kasi sasabihin nila, si Jesus ay kagaya din nila. Okay? Ngayon, ito pa po ay isa pang video ng isang pastor, si Pastor Larry Ragland. Siya mismo yung kasama sa meeting. At ito po yung sinabi sa kanila. Pakinggan po natin.
full of pastors and invited to come to a private meeting with a group of men who are connected with the intelligence world that are believers, but are still have very high security clearance. These are legit, true men of God that are still connected to Washington and even this current administration and all branches of military. And they literally told us, we had a sitting congressman, a very well-known congressman from Missouri. He called into that meeting as well. That was just for pastors. And this is what he said. On speakerphone, this sitting powerful member of Congress said, "Are the pastors listening to me?" I'm getting chills right now because this happened to me. He said, "Are the pastors in the room listening to me?" And I said, "Yes, sir, we are here." And he said, "Listen to me. Go and tell the church they are not ready for what is coming. The narrative that is coming, what they are going to say is going to be like nothing you can even imagine. They are preparing to tell us that they are from another dimension, that they are our creator, and that these beings, these aliens, or whatever you want to call them, they were the ones that seeded us here. There is no such thing as God. Jesus was invented by them. The Bible was invented by them." And begin to just say, listen, prepare the people for what is coming because they're not ready. But he loved us so much. He made sure that he told us exactly the blueprint to study. He said, study the days of Noah. And if you can understand how Noah responded, that's how you're going to have to respond. And I believe what God is doing in the body of Christ right now. Okay. Okay, so napakinggan po ninyo. Okay, napakinggan po ninyo kung ano po yung nakapaloob doon sa meeting. Nag-warning yung isang congressman sa mga pastor na naroroon na bigyan paalala, bigyan babala yung kanilang congregation dahil marami nga po ang maniniwala, marami po ang madadaya dahil nga sinabi po ng congressman, ito yung magiging topic sa disclosure. Sasabihin ng mga demonic entities na ito, itong mga fallen angels na ito, ng mga so-called angels, sila yung gumawa ng Bible. Si Jesus ay kagaya at kauri rin nila. Sila yung gumawa ng mundo, sila yung gumawa ng tao. Yan po yung matagal ko nang pinapangaral. Okay? Matagal ko na po yung sinasabi sa lahat. Kinonfirm lang even ng mga pastor na nasa Amerika. Kasi hindi naman ibig sabihin na Pilipino ka, hindi ka na pwedeng mag-aral ng ganito. Kasi minsan kasi ang ina-acknowledge lamang ng marami ay yung pag-aaral ng mga Amerikanong pastor. Hindi po nila ina-acknowledge yung pag-aaral at revelation ng mga pastor na galing Pilipinas, yung sarili nilang kababayan, ayaw nilang paniwalaan. Maniniwala lang sila pag ang nagsasalita ay galing na sa ibang bansa. Pero matagal ko na po yung ipinangangaral way back 2011. Okay? Wala pa pong rapture bride. Yan po ay kasama po sa aming pong doktrina na darating yung panahon na makakaroon ng alien deception. 2020, nung magsimula ang RVTV, sinasabi ko na po yan. Matagal ko na pong sinasabi yan. Hindi po ito kagaya ng ibang mga Christian vlogger na kung kailan viral lang, tsaka lang sila magagagawa ng mga video. Hindi po, matagal ko na po itong sinasabi. Okay? Kaya nga po ako, nalulungkot po ako eh. Kasi, pinaniniwalaan ng maraming mga Kristiyano, pinanonood ng ibang nating mga kababayan, bagamat okay lang naman, pero ang pinaniniwalaan nila is yung mga tao na ngayon lang naghayag, ngayon lang nagsabi kasi naging viral, hindi talaga pinag-aralan at hindi revelation mula sa Espiritu na talagang darating ang panahon na magiging ganito. Nung nagsisimula pa lang po ako nito mga kapatid, ang dami pong masasakit na salita ang sinasabi sa akin. Sira ulo raw ako, baliw daw ako. Ano daw pinapanood mo? Oo, inihahalo ko daw yung science fiction sa Biblia, nai-influensyahan daw ako ng mga napapanood ko sa pelikula. Yan yung mga paratang sa akin. Ngayon, okay, lalo na po doon sa mga pastor na nagyayabang at nagsasabi na sila daw ay nag-aral ng eschatology, demonology, at wala daw ganong uri ng pag-aaral, gaya daw po ng aking pong inihahayag. Ngayon, yung mga nagsasabi na nag-aral ng eschatology at demonology, ngayon po kayo magsalita ng ganyan. Pag nakita nyo na po
yung disclosure na sasabihin ng mga demonic alien entities na ito na sila yung creator. Okay? Ngayon kayo, magyabang. Dati kasi ganyan naman po ang mga tao, totoo lang. To see is to believe. Okay? Ngayon, hindi po ako sa nagyayabang, okay? Sinasabi ko lang ang totoo, matagal na po naming doktrina na magkakaroon ng alien deception. Na itong mga fallen angel na ito, maghahayag at sasabihin nila na sila po ay creator ng sanlibutan, creator ng mga tao. Hindi ba napapakinggan niyo po yan sa akin? Amen? Di po ba? At hindi po ito yung gawa-gawa lang dahil mamaya pag nag-viral ito, o maglalabasan na naman kagaya nila Ian Akda, ni Eva Pab, nung iba pang mga Christian vlogger na maraming mga followers, sasabay lang sila sa uso. Pero hindi naman talaga nila yan doktrina at hindi talaga nila yan pinag-aralan sa isang malalim na pag-aaral concerning sa mga Nephilim. Okay? Pero ganun pa man, salamat kung sakasakaling kakasangkapanin sila para magbigay ng warning. Pero gaya nga po ng sinasabi ko, pag hindi kayo malalim sa Biblia, okay, hindi kayo malalim sa salita ng Lord, matatangay po kayo. Okay? At ito pong mga mangangaral na ito, pag yan ay tinanong mo concerning sa mga Nephilim, concerning, wala po silang maisasagot kasi nga, sila po ay sumasabay lamang sa mga viral issues. Okay? Hindi nila alam kung ano yung sasabihin nila, mga kapatid. Kaya nga po, napakapalad ninyo dahil meron pong mangangaral na kung saan ay kinahabagan ng Diyos para po sa ating pong mga kababayang Pilipino na maging handa, lalo na po sa mangyayaring deception. Okay? Ngayon, ito po kasi gusto ko po para lamang po ma-remind kayo dahil ito na nga, papasok na po tayo dito. Sister Niya, ano yan? Tanong ko lang, Pastor, na-discuss naman na natin na meron rin mga itinalagang pastor na magsasabi na sa kanila. Opo. Kaya yung sinasabi ko, di ba, meron tong dalawang uri ng meeting. Yung isang meeting, kasama po yung congressman ang nagpa-meeting para bigyan ng babala yung mga pastor na sabihan yung mga congregation kasi hindi, sabi doon, they are not prepared for what is coming. Yung isang meeting ay kasama yung mga hindi totoong mga pastor, yung mga nakukuno-kunwaring mga pastor, para dayain yung mga tupa at gumawa ng sermon, gumawa ng mga verses para patunayan na itong mga alien nga ito nakalagay sa Biblia. Sila nga yung sinasabi na creator. Okay? Yun po yung deception. So, ang mangyayari dyan, magiging hati. Okay? Ang body of Christ. Magiging hati. Yung iba, sasabihin nila, ito nga, tama nga yung sinasabi nila. Kasi ito pong mga aliens na ito, magbabanggit ng mga scriptures sapagkat kabisado nila Bible. Mas kabisado pa nila ang Bible kaysa sa mga Kristiyano na walang panahong magbasa ng Biblia. Darating yung panahon na sila mismo ipapaliwanag nila, hindi, ganito ang ibig sabihin yan. So, meron pong mga inibitahang mga pastor para papapaniwalain yung mga ibang congregation at yung ibang mga manonood at yun nga po yung mga mega pastor sa Amerika. And I believe, baka yung mga kasama ng mga mega pastors na yan, kasi meron niyang satellite may mga branches yan sa Pilipinas Okay? So magiging hati ang church. Yung iba, kagaya ni Pastor Jones, magsasabi, okay, deception yan, hindi yan totoo. Yung iba sasabihin, hindi, sila nga yung creator, kasama nila si Jesus. Kasi talagang darating yung panahon na ipakikita rin nila yung kunwari, itsura ni Jesus. Alam niyo po ba mga kapatid? Alam niyo ba na yung mga archaeologists, okay, hindi ko po alam kung alam niyo na po yung report na yon, na natagpuan daw sa pyramid, okay, sa pyramid of Giza sa Egypt, yung katawan ni Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, sinabi niya, matagal na sa Matthew 24, na pag may nagsabi na si Jesus nasa disyerto, huwag kayong pupunta. Kasi balita ngayon, viral din po yan. Viral news na natagpuan daw yung katawan ni Jesus Christ sa disyerto ng Pyramid of Giza. Alam niyo po ba yan? Okay? At
darating yung panahon, pag nagkaroon po ng disclosure, yung Jesus na yon na nasa disyerto daw, nasa Pyramid of Giza, mabubuhay yon. At magjo-join dun sa mga alien na nasa gobyerno at sasabihin niya, totoo. Totoo yung mga sinasabi ng mga ito. Ako'y kasama, ako'y kabilang nila, eto ako ngayon. Amen. At inihanda na rin po ng kaaway yung kanyang mga bulaang mga pastor. Okay? Yung mga bulaang mga pastor para po sa magaganap na demonic alien deception. Alam niyo ba, okay, na kung saan, sa Luke 21, ito po yung sabi po ng Bible. Pakibasa, Sister Nina. Ito po ang pagkakasabi. Luke 21, verse 25 to 26. And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring, men's heart failing them from fear, and the expectation of those things which are coming on the earth. For the powers of the heaven will be shaken. Okay, ayan po. Sabi ng Biblia, darating po ang panahon na yung mga tao hihimatayin sa takot. Alam niyo po ba yung word na takot o fear sa Greek? Yung salitang fear sa Greek ay povetron. At hindi lamang po yan tumutukoy sa takot. Okay? Kung ating pong aanilasahin, okay, lalong-lalo na pag kayo magtatanong sa mga Greek scholar, yung salitang povetron o yung fear, yan po yung fear. Yung fear ay derived sa Greek word na povetron. Pag pinag-aralan mo yung povetron, isa lamang po ang meaning niyan. Monster. So, ibig sabihin, yung mga tao hihimatayin sa takot. Hihimatayin dahil magsisilitawan yung mga monster, yung mga demonic alien, yung mga reptilian, maglilitawan kung bakit ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil yung mga napapanood nila sa pelikula, yung mga science fiction, yung mga pelikula concerning sa alien, makikita nila ng personal. Mararanasan po nila. Okay? Kaya naman, ngayon pa lang po, ay amin pong pinagbibigay po alam sa inyo. Maaalala po ninyo, meron po kaming naging live segment, preaching, dahil pati po yung Vatican involved. Okay? Meron pong astronomer ang Vatican na si Guy Consalmagno at ito po ang sabi niya. Sabi niya, very soon the nations will look to aliens for their salvation. Ayan, nagsisimula na po yung deception. Yan po yung matagal na po naming shinare 2021 or 2022 if I'm not mistaken. Dark Secret of Vatican po ang pamagat niyan. Hindi ko lang alam kung meron sa YouTube or baka sa ano pa yan eh, sa Maharlika pa yata yan eh. Okay, ano pang sumunod? Ayan, ito yung nasabi niya. Si Jesus daw, Jesus might be the son of a star child. Sa Vatican yan. Sa Vatican po yan, ha? Yan po yung Vatican's astronomer, si Guy Consolmagno. Okay? Na kung saan si Jesus Christ ay isa rin daw pong alien according to them. Ano pa? Okay, ito naman po ay si Monsignor Balducci, Corrado Balducci, Vatican spokesman. Ano nang sabi niya? There is an alien presence on earth now. Pati po yung Vatican involved sa magaganap na deception kasi sila man kasama sa meeting para akayin sa mali, akayin sa deception yung lahat po ng mga Catholic members sa buong mundo. Ang dami yan, ilang bilyon yan. Para paniwalain na itong mga aliens na ito, sila nga yung creator ng sanlibutan at ng mga tao. Okay? Now, ito pa. Ito po yung professor ng Vatican, si Father Joseph Tancellaniti. Ito po ang sabi niya. Tingnan po ninyo. Okay, ano sabi niya? Very soon, we will not have to deny our Christian faith, but there is information coming from another world. Alam nila. And once it is confirmed, it is going to require a rereading of the gospel as we know it. So,
kinakailangan daw nating muling basahin ang Biblia, kinakailangan muli nating buklatin at alamin para malaman na ito palang mga aliens talaga ang sinasabi ng Biblia. Sila kasi ang nag-create ng Biblia. Yan po'y ayon kay Father Nitti, okay? Professor ng Vatican. So pati po yung mga Catholic priest, pati po yung Papa, pati po yung mga Monsignor at mga Obispo ay kasama po sa Great Deception na ito. Okay, hindi lang po yung mga pastor, pati po yung Vatican ay involved sa magaganap na deception. At kung ikaw ay Katoliko at napapanood mo ito, kapatid, magsisikat, ma-born again ka, kilalanin mo, tanggapin si Kristo bago mahuli ang lahat. Dahil baka dumating yung panahon, madaya ka rin. Okay? Kaya, mas maigi, mga kapatid, na tawag rito, tayo po ay magkaroon ng kaalaman para magkaroon po tayo ng pagkakataong makapaghanda. Ngayon, ito po yung nangyari. Ito naman po ay patotoo ng mga congressman, US congressman, na meron din pong alam sa magaganap na alien deception. At hindi lang alien deception, meron silang alam sa tinatawag na alien hybrid. At ito pong mga videos na aming pong isi-share sa inyo. Sabi nga ng isang congressman, si Congressman Bullshit ba yun? Na kung saan, Congressman Bullshit, ang sabi niya, kung malalaman lang ninyo yung alam kong information, hindi kayo makakatulog sa takot. Okay, ito po, pwede po ba nating i-share, Sister Nina, yung video? Wait lang po, Pastor. Yung message ko pala yan. Had someone come and brief me who was former colleague of yours, Matt Gaetz, making some pretty shocking statements yesterday about aliens. Take a look. I had someone come and brief me who was in a military uniform, worked for the United States Army, that was briefing me on the locations of hybrid breeding programs where captured aliens were breeding with humans to create some hybrid race that could engage in intergalactic communication. Aliens that were living were in forced breeding programs with humans that had been abducted from war zones and from even the caravans of migrants. All right. I mean, I don't have the tinfoil hat on just yet, Congressman, but I'm wondering, kind of how you react to that, because you are connected, you're on the UFO subcommittee. I mean, I'm just wondering what you make of that. Have you heard anything like that? Well, I'm still a member of Congress, so I can't really comment too much on what Matt said. But I will say this. Wait, seriously? Are you being serious, or is that I'm tongue-in-cheek? being 100% serious. Okay. I've been 100% serious. I've been briefed by just about every alphabet agency there is. And I'll just tell you this, if they would release the things that I've seen, you would stay up, you'd be up at night worrying about or thinking about this stuff. We just need to disclose it all. I'm sick of it. Well, I was briefed. I'll just tell you this. I was briefed last week on an issue, 2 weeks ago. And it would have set the earth on. This country would have come unglued, I think, if they would have heard all that I heard. They would demand answers, and we need to. But it's never going to get. Unfortunately, it just keeps getting covered up, and the people that know are dying or disappearing, as the case may be. Wow. And for the record, I'm not suicidal, and I don't take risks. So, I'm glad you said that. I'm speechless, Congressman. We will have you back. You should be. And I told the president, release it all. And the problem is the people that are around the president don't know and the president doesn't know the questions to ask. A few of us are going to have to get with the president and tell him what he needs to ask and where he needs to look. I mean, we're in meetings and they give addresses and tell locations of items, I'll just say. And
The public has a right to know, dadgummit. It's your tax dollars. Absolutely. Let's get it out there. You got my attention, Congressman. I appreciate you being as forthcoming as you have been tonight. And we look forward to having you back. Look, I know Donald Trump wants to disclose something. He hasn't done it yet, but I think he wants to be the president to do that. Tim Burchett, thank you. He does. Yeah. He does. Okay. So, siya po, yan po yung dalawang congressman na kung saan ay nagpatotoo na meron pong tinatawag na breeding program. Okay? Yung mga ina-abduct, nire-rape daw po ng mga alien. So, meron po silang idea. At ang sabi nga ni Tim Burchett, isang congressman, na kung meron nga lang daw po siyang kakayanan na sabihin lahat yung kanyang mga nalalaman, hindi na raw po tayo makakatulog pa sa kakaisip kung ano po yung maaring mangyari at maganap sa mga susunod na panahon. Okay? Ngayon, meron pong isang remote viewer na ang pangalan ay Sebastian Martin, na kung saan siya po ay nagkaroon ng komento concerning doon po sa mga, yun nga, yung secret meeting ng mga pastor. Ito pong si Sebastian Martin, siya po yung nagkaroon ng video na kung saan ayon sa kanya, yung Three-Eye Atlas ay hindi po isang kometa kundi spaceship. At yung mga nakasakay po doon sa spaceship na yon ay 5 milyong mga reptilian. Okay? At yung Three-Eye Atlas hindi naman po talaga nawala. Siya po ay nagtatago lamang it's either sa planetang Mars or Jupiter, somewhere in the two planet. Para sa susunod na pagkakataon, sila po ay bumalik at maghayag uli. Actually, ito rin po ang dahilan bakit pinatay nila si David Wilcock. Dahil si David Wilcock, ang sabi niya, merong isang napakalaking mothership na nagkuklok o nakatago lang sa himpapawid at nakatago sa ulap, nagkuklok na parang ulap din, at pag dumating yung tamang panahon, ito na nga po yung disclosure, magpapakita sila. Okay? Magpapakita at magpapahayag sila sa napakaraming tao. At ito nga po, si Sebastian Martin, meron po siyang sinabi, siya po nga yung nagsabi na mayroong 5 milyong reptilians ang nakasakay sa Three-Eye Atlas. At ngayon, ito po ang kanyang sabi. Pakibasa, Sister Nina. Nag-comment po siya sa kanyang Facebook account at ang sabi niya po ay disclosure is happening in less than 10 days. Ayan. Yan po ayon sa kanya na sa loob ng 10 araw or maybe less, magkakaroon ng disclosure. Okay? At kung sakaling hindi man sa loob ng 10 araw, mangyayari yan ngayong taon. Okay? Mangyayari yan ngayong taon na kanila pong ihahayag ito pong demonic alien na ito. Kasama marahil yung presidente ng Amerika o maging yung mga leader ng United Nations, sapagkat meron po silang secret meeting kasama rin po nitong mga demonic aliens na ito, at ang kanilang pinag-uusapan paano nila ipe-present sa mga tao anong magandang pamamaraan para ang mga tao ay tuluyang madaya. At isa nga po sa kanilang pamamaraan ay kausapin yung Vatican, yung mga pastor na marami pong mga miyembro, yung mga mega pastors, okay, na hindi naniniwala concerning sa Nephilim, concerning sa fallen angel, para silang mag-instigate ng pandaraya sa kanilang mga miyembro dahil tiyak natatanggapin sila ng mga tao. Okay? Kasama po yan sa tinatawag na predictive programming. Ngayon, tuloy po tayo mga kapatid kasi inahabol ko po, okay, yung oras. Ngayon, di magkakaroon po ng disclosure, alien deception. Okay? Ngayon, ang tanong, ito ba'y coincidence? Kasi meron pong pelikula si Steven Spielberg na ang pangalan po ng pelikula na ngayon din po ipalalabas, okay, ngayong summer, ang pangalan po ay Alien Disclosure Day, patungkol sa alien disclosure. Ito po, panoorin po ninyo.
If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you? Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today is today's. People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people. What is it? You won't believe me if I told you. So I'm going to show you. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. All at once. People keep wondering. Encountering the unknown. They're coming! They're coming! They are starved for the truth. Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us? Okay, yan po yung trailer ng Disclosure Day ni Steven Spielberg na kung saan, dyan po sa palabas na yan, sa pelikula na yan, ay ihahayag na po ng gobyerno, kaya nga yung mga alien gumamit ng media para po ipahayag ang kanilang mga sarili. At ang tanong, ito ba'y coincidence sa magaganap na alien disclosure sa mga susunod na araw at panahon? Dahil kinausap nga yung napakaraming mga pastor at sinasabing ihanda ang congregation sa mangyayari at magaganap na demonic alien deception. Sister Nina. Maidagdag ko lamang po, Pastor, since yan ang ginagawa nila. So, meron silang counterpart na mga pastors, yung mga bayarang pastor na tinalaga talaga nila. Ito namang mga ginagawa nila, they are feeding the mind of the people, of the masses, o parang yung mangyayari next, di ba? Kung bakit nagkakaroon ng mga movies, advertisement, they are feeding the mind of the people. Ito na yung susunod. This is the next level. So, kaya kung bakit nagkaroon ng coronavirus, there will be a next pandemic, di ba? They are feeding that through movies, through advertisement. Kaya ganon. At ako'y naniniwala na yan po'y paparating na. Maalala po ninyo, mga kapatid, okay, meron pong ang tawag rito, yung commercial advertisement. Okay, matagal pa ulit-ulit na po namin itong pinapakita, pero gusto ko lang pong i-share uli. Kasi, sabi ko po noon, simultaneous po yung mangyayari. Magkakaroon ng demonic alien deception, and at the same time, demonic alien invasion, at saka zombie apocalypse. At itong mga aliens na ito, kunwari, ang magiging daan para ma-save daw ang mga tao sa zombies, yung pagtanggap uli ng MOTV vax. Okay? So, mangyayari po ito. Kung ito man po ay ngayong taon o next year, Diyos lang po ang nakakalam. Pero sinasabi ko, maghanda po tayo, mga kapatid. Kasi talagang magkakaroon po ng malawakang pandaraya sa buong mundo na ang lahat po ng mga Kristiyano na hindi malalim sa salita ng Diyos, lalong-lalo na yung mga Muslim at mga Katoliko na iba ang relihiyon, tatanggapin ito pong alien deception na ito bilang Diyos. Okay, ito po. Panoorin po natin, ito pong Footlocker na isang predictive programming. Cities are reeling as the meteor storm, zombie epidemic, and alien encounters continue unabated. Safe to say, this is the best week ever.
you doing? Run! It's the week of greatness. What you doing? It's really happening! This is a real thing! Nah, man. This is the real thing. Are you wearing the new Icon Clash? I need this in a size 8. I need a 6. I need this in 16. I got you. Not today. Is it dead? Clash not dead. Hell yeah. Hey, kid, where are you headed? You know it's the end of the world, right? Yeah, but it's the start of week of greatness. It's the best you've ever. Okay, so yan po. Isa po yung predictive programming. At doon nga po sa simula, may report na nagkakaroon nga 'di ba ng pagbagsak ng mga meteor. At ano po ang balita ngayon? Ang dami rin pong mga meteor ang nagbabagsakan lalo na po sa lugar ng Amerika. So, kung ating pong titingnan, ito pong commercial ng Foot Locker ng Nike, mukhang nangyayari ngayon. Dahil nagbabagsakan ng mga meteors at mga meteorite sa lugar ng Amerika. Okay? May hantavirus na kung saan mukhang patungo ito sa zombie virus. Okay? And then, magkakaroon ng demonic alien deception, alien disclosure, gaya ng commercial ng Foot Locker ng Nike, mga kapatid. Kaya, mas lalo tayo na maging handa. Ang nakalagay dyan week of greatness. Diba? Pag sinabing week, diba, 7 days yun yung tribulation, ilang taon? 7 years po. Parang sinasabi nila na ito na yung simula ng Great Tribulation. Okay? Yun po ang pinatutungkulan ng commercial na yan, mga kapatid. Kaya naman, okay, ako po, hindi po ako nakikipagtalo o nakikipag-away. Kasi kanina meron po akong nabasa, bago po kami tuluyang magtapos, gusto ko lang munang tingnan yung comment ng isang kapatid. Hindi ko po kasi alam kung iyan ba ay patungkol sa amin o kanino niya sinasabi ito. Pero ito po ang sabi niya. Okay? Feel nyo perpekto kayo, kaya kahit sa kapwa wala na kayong pagmamahal. Tandaan natin, lahat ng lumalabas sa bibig natin, yan ay maging hukom natin. So, ano po ba yung sinasabi ninyong walang pagmamahal? Okay? Wala po bang pagmamahal yung aking pong pagbibigay ng babala na magkakaroon ng alien deception? Wala po bang pagmamahal yung aking pong pagbibigay paalala na huwag tatanggap ng MOTV vax? Yan po ba ay hindi pagmamahal? Ano po ba ang pagmamahal sa inyo? Sasabihin natin, pagpapalain kayo! Siksik, liglig at umaapaw. Yan ba yung pagmamahal na para sa inyo yung pagmamahal? Okay? You are saved by grace. Wala na kayong gagawin. Tutungangan na lang kayo. Ligtas na kayo. Yan ba yung pagmamahal? Okay? Kung yung pagmamahal na yan ay distorted, hindi po yan pagmamahal. Okay? Yung pagmamahal, okay, kasama po sa pagmamahal, yung pagbibigay ng babala at paalala. For example, mahal mo yung anak mo, meron kang batang anak na humawak ng kutsilyo. Papayagan mo ba siyang paglaruan yung kutsilyo na yon dahil mahal mo siya at ayaw mo siyang masaktan? O makikipag-agawan ka sa kanya kahit masaktan, kahit umiyak siya, kahit na siya po ay magpapapalahaw, kukunin mo yun kasi alam mong ikamamatay niya. Hindi ba't yun ay pagmamahal? Okay? Minsan kasi, mga kapatid, distorted yung pagmamahal ng marami. Okay? Ako po ba ay nagmura? Sinumpa ko ba yung mga pastor at mga Kristiyano? Ang sinasabi ko lamang, okay, maraming mga pastor pinabayaan ang kanilang mga tupa sapagkat hindi sila nangangaral ng totoo, hindi sila nangangaral patungkol sa end times na siyang nangyayari ngayon. Okay?
At kung nasasaktan ka, kapatid, dahil yung mangangaral mo, okay, o kung saan ka mang miyembro, hindi ganito yung pangangaral, pasensya na po, pero sad to say, mga bulaan yan. Okay. At dahil sa mahal kita, mahal namin kayo, gusto ka rin naming tanggalin doon sa mga gawain na magiging daan ng kapahamakan mo. Alam po ba ninyo, maraming mga kongregasyon, mga pastor, ang pumayag na pabakunahan ang kanilang mga miyembro at meron pang mga churches na hindi ka pwedeng dumalo pag wala kang bakuna. Yan ba yung totoong pagmamahal? Okay? Sila po yung mga bulag na mangangaral na ang nais nila ay mapunta ng impyerno ang kanilang mga kaluluwa. Ako po ba, sinabihan ko ba kayo? Sige, tanggapin niyo yung mga bakuna, okay lang yan. Amen? Kahit pa experimental yan, tanggapin niyo. Meron po ba akong sinaad na ganun? Ako po yung nangangaral mula po sa puso na nagmamahal. Mula po sa puso na ang nais kayo po yung maligtas, mga kapatid. Okay? Hindi nga po ako tumatanggap ng sweldo rito, hindi ako tumatanggap, okay, ng allowance po dito. At ako po ay kinakahabagan lang ng Lord sa pamamagitan ng mga taong ginagamit ng Diyos kung ba't kami nabubuhay. Amen. Pero wala po kaming tinatawag dito, wala po kaming sinisiraan at tinatapakang mga tao. Ang sinasabi ko lang kanina, maraming mga mangangaral at mga pastor, sumasabay lang pag viral na ang isang bagay. Kagaya ngayon, magkakaroon ng alien disclosure, alien deception. Yung mga iba na hindi naman talaga ganito yung turo, hindi ganito yung doktrina, hindi ganito yung kanila pong kaalaman concerning sa mga Nephilim, sa mga fallen angels na maghahayag sa mga huling araw para dayain ng mga tao, gagamit lamang po ng mga ilang mga videos para lamang po sumabay. Dahil viral. Amen? So yun po ay isang deception, mga kapatid. At yun po yung ayaw naming mangyari. Ayaw naming ma-deceive kayo. Okay? Kasi hindi ko po alam kung ano po ba ang pagmamahal sa inyo. Parang ganito mga kapatid. Parang ganito. Marami pong mga tao, ang definition ng mabait at mabuti yung nagbibigay. Tama? Pag nagbibigay ka, tumutulong ka, mabait ka. Paano maging masama? Wag ka nang magbigay kahit isang beses, masama ka na at madamot. Ganito po yung problema sa maraming mga tao at mga Kristiyano ngayon. Okay? Dahil para sa kanya, ang definition ng pagmamahal, dapat hindi ka sinasaktan, hindi ka nire-rebuke, hindi ka pinapaalalahanan, hindi ka binibigyan ng babala. Hindi dapat ganun. Okay? Si Kristo nga Amen? Si Kristo sa Matthew 21, pinagtataob pa yung mga namamalit ng pera, yung mga nagtitinda ng mga kalapate. Ni-rebuke niya. Gumamit siya ng latigo, pinaglalatigo yung mga tao doon. Siguro, kung kayo po, kapatid, ang nasa panahon ni Kristo, sasabihin mo itong si Kristo, walang pag-ibig to. Bakit nanghahampas? Bakit namamalo? Bakit pinagtatapon yung mga namimili ng namamalit ng pera at na nagbebenta ng mga kalapate? Siguro ganun po ang magiging definition ninyo na si Kristo hindi mabuti, hindi mabait, hindi mapagmahal kasi pinagtataob yung mga nagtitinda doon. Sabi ni Kristo, ang bahay ng aking amay dapat gawing bahay panalanginan pero ginawa niyong lungga ng mga tulisan. Okay? So kung yun po pala ang definition ng pagmamahal, kailangan yung soft-spoken, dapat ganito lang yung gagawin mo. Isa pong napakalaking deception yung kapatid. Okay? Kasi lahat po ng bagay ngayon, kinontaminate na po ng kaaway. Iba na po ang definition ng marami pag sinabing pagmamahal. Okay? Iba na po ang definition ng marami pag sinabing mabuti. Okay? Iba na rin po ang definition ng mga babae. Iba na rin po ang definition ng mga kalalakihan ngayon. Okay? Distorted na po lahat. Bakit? Kasi dinistort po ng kaaway. Pero since mahal kayo ng Diyos, mahal po namin kayo. Kaya kami nagbababala. Ayaw naming mapahamak kayo, lalong-lalo na yung mga kapasturan, yung mga kapwa namin mangangaral, yung mga kapwa nating Kristiyano, huwag tumungo ng impyerno. Bakit? Kasi sayang.
Sayang yung panahong kanila pong ginugol sa paglilingkod. Sabi ng Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi sila lamang na gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Sa panahon na yon, sabi ni Kristo, maraming magsasabi, Lord, nangaral kami. Okay, nagpagaling kami, nagpalayas kami ng mga demonyo, nag-Bible study kami, nag-tithes and offering kami, nag-fasting kami. Pero sabi ng Lord, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo na mapaggawa ng masama. Aba, kung siguro si Kristo po sa panahon ninyo, kung halimbawa nadudun kayo sa panahon ni Kristo, sasabihin mo, pambihira ka naman Lord, wala kang pagmamahal, nangaral na nga, nagturo na nga, nagpalayas na nga ng demonyo, nagfasting na nga, nagtithes na nga, hindi pa papasok sa langit, sa impyerno pa, wala ka namang pag-ibig nun Lord. Siguro gano'n ang magiging definition nyo, kapatid. Okay? So sana, lawakan po natin ang ating pong kaunawaan, lawakan po natin yung ating pong kaisipan, at unawain po natin ito pong ating pong ginagawang pong pagtatalakay at pangangaral, pag-i-expose sa lahat po ng nais ng kaaway na papangyarihin sa buong mundo. Lastly, bago po kami magtapos, meron pong plano ang gobyerno ng mundo. Okay, ito po yung last resort nila para po ma-deceive ang lahat sa magaganap na zombie apocalypse. They are planning to drag all people of the world. Okay? Sa pamamagitan po ng mga chemical, airborne chemical, pasensya na po, nabubulol ako. Airborne chemical, ida-drugs nila yung lahat po ng tao sa buong mundo. Dahil nga, yan na po ang huling nilang gagawing palusot pag hindi pa na umubra itong hantavirus na ito sa magaganap na zombie apocalypse. Meron pong isa pong pastor, si Pastor John Anusike, ang nakakita ng vision. According sa kanya, yung vision niya, darating yung panahon na yung mga demonyo ay maglalakad, okay? Maglalakad in broad daylight, maglalakad, okay? Sa palengke, sa mall, makikita ng mga tao at yung mga tao po ay magpapanik, magsisigawan, magtatakbuhan at yan nga po ay mangyayari na dahil yan din po ang sinabi sa meeting, okay, secret meeting ng US government official at mga pastor na yung mga reptilian alien daw ay maglalakad-lakad, okay? Hindi sa pamamagitan ng itsurang tao, kundi sa pamamagitan ng itsurang reptilian. At darating na po yan. Dahil yan po'y planado na kaya maging handa po tayo. Lastly, ito pong sabi ng Luke 21, verse 36, pakinggan po ninyo. Sabi dito, watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Tayo daw po ay manalangin. Okay? Palaging manalangin na maging karapat-dapat na makatakas sa mga bagay na mangyayari sa buong mundo at makatayo sa presensya ng Panginoong Hesus. Yun po ang dapat nating gawin. Hindi niyo po ako kaaway. Hindi namin kayo kaaway. Okay? Iisa po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay? Pero kailangan nyo lamang pong lawakan ng inyong kaisipan kasi hindi po ako naparito para makipagdebate kundi para magbigay ng babala kasi mahal namin kayo. Amen. So, yun lamang po at bago po tayo tuluyang magtapos ay nais po muna nating i-close sa panalangin ito pong ating pong naging live segment. Makapangyarihang Ama na nasa kalangitan, ikaw po ang Diyos na siyang may akda ng buhay at may gawa ng langit at ng lupa. At sa gabing ito, nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na ihayag ang katotohanan ng iyong mga salita na may kinalaman sa mga nangyayari sa kapaligiran
na kung saan ito nga po ay involved sa tinatawag po naming end times. Buksan mo po ang isipan at puso ng aming mga kapatid, ng aming mga kababayan na maunawaan ang iyong kapahayagan na maging daan upang kami po ay makapaghanda at hindi makasama sa mga taong madadaya ng kaaway sa mga susunod na araw at panahon. Pagpalain po ang lahat ng mga kapatid na nakiisa at nakibahagi dito po sa aming pong naging live segment. At sa mga susunod pang pagkakataon, Panginoon, patuloy kang manguna at patuloy mo kaming samahan, Lord God, sa mga live segment pa na gagawin namin. Thank you, Lord. At sa oras na ito, ina-acknowledge namin ang iyong presensya, ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya sa buhay ng bawat. Kaya naman, ang lahat ng parangal, hinaan, papuri, salamat ay tanging sa iyo lamang, Ama, sa iyong anak na si Jesus at sa banal mong Espiritu. Lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, loobin ng Lord at tayo po ay magsama-sama sa mga susunod na panahon at pagkakataon. Bago po ko tuluyang pong magpaalam, nais ko pasalamatan yung mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa Rapture Bride TV at patuloy na ginagamit at kinakasangkapan ng Lord para po makapagpatuloy itong ministeryong ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Paalam. God bless. God bless po mga kapatid. Good night.